Okay, so we praise the Lord. We move to another part of our room, our church. Okay, we praise the Lord. Good afternoon again to everyone, even those who are joining us online. Manggagyo ba? Mapakinggan na clear ba sa inyo ang boses? Kayong nasa online? Okay, maybe you could comment so that we will know. Praise the Lord. So, our topic this afternoon is about faith. About the faith. Ano ba ang faith? Ano ba ang faith? Ang definition ng faith ay nandoon sa Hebrew chapter 11. Wala na tayong ano pala dito. Ayong, okay kanya yung online. You have one, pero kami dito wala. Yeah, under painting po ang ano natin. Kaya we are at another corner of our church. In Hebrew chapter, Hebrew. In Hebrew chapter 6. Hebrew chapter 6. Okay, we will read that. Sinong nakahanap? Please read verse 1 and 2. Kahit yung 1 and 2 lang basahin natin. Okay. Verse 1. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death. Hebrew 11. Ay, 11 ba diyan? 11. Hebrew 11, chapter 6. Chapter 1 and 2. Hebrew Hebrew chapter 11 verse 1 and 2. Hebrew 11, verse 1 and 2. So, now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Verse 2, this is what the ancients were commended for. Ayan. Now, ito ang definition ng faith dito po sa Bible. Now, faith is a confidence in what we hope for. Yeah. And assurance about what we do not see. Yeah. Kaya makita natin dito na ang faith is, sabi niya sa Tagalog, ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Yan. Ang faith ay katiyakan na matatanggap natin ang bagay na hindi natin inaasahan. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Tingnan ninyo. Talagang ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang bagay na
ah, hindi inaasahan. At ito din ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Oh. Sigurado ka kahit hindi mo nakikita. Ganon. Hindi yung Thomas Faith na kita ko, pati ko. Hindi ko kita, hindi ko pati. Ayan. Kaya ito ay ang pananampalataya na talagang sigurado ka na kahit hindi mo nakita. Ayan. Kaya sabi niya, dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Yan. Na ayaw ni Apo Diyos kadagiti forefathers tayo. Gapunya pamatida. Tama. Kaya ang faith, kahit hindi mo nakikita, sigurado ka. Tama nga, kaya pala sabi ni Jesus, mas mapalad yung hindi nakakakita sa akin na naniniwala sila. Yan. Kaya mas mapalad tayo dahil kahit hindi natin nakita ang Diyos, naniniwala tayo. Kaya, yan. Ganun po ang faith, mga kaibigan. Kaya kailangan na talagang sigurado tayo, kahit hindi natin nakikita. Okay. So, doon sa Hebrew chapter 11 verse 7, okay, sa Hebrew, okay, bago tayo pupunta dyan, okay, bakit paano natin makakamtan ang talagang tunay na pananampalataya? Yan. Paano mapapasa atin ang tunay na pananampalataya? Paano? Kasano tayo nga magunod dahil tunay nga pamati? Doon sa Hebrew chapter 11 Romans chapter 10 verse 17. Sino na ang magbasa? Yung inaantok. Pwede kayong magbasa para magising. Romans chapter 10. Yes. Romans chapter 10 verse 17. Anong sabi doon? Basahin natin. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Ayan. Faith comes by hearing. Kasano nga nga rod, Bishop Jaikwa? Natulang. Binibigyan kayo ng, binibigyan kayo ng katanungan. Paano na, Bishop, ang, Exempted. may bingi. Tapos ano ngayon, naging natulong garon? Ang damot nga makanggan. Pero, may remedyo yun. May remedyo yun. Kasi doon sa Revelation, sa Revelation chapter 1 verse 3. Sige nga, basa yun ninyo kung right pa rin ang memory ko. Chapter 3 verse 1. Yeah. Hindi, chapter 1 verse 3. Anong sabi doon? So, dito mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Okay. May remedyo. Kung bingi, sabi dito, mapalad ang magbasa at makinig, di ba? Kung bingi,
mapalad, magbasa. Eh, pero sabi, baka ang susunod na tanungan ninyo, paano na pastor kung hindi siya makapagbasa, at bingi pa? Oh. Kahit may sign na language yan na baka hindi niya maunawaan pa rin. Ay, bahala na si Lord dyan. Yan. Kasi hindi niya mabasa, hindi niya mapakinggan. Lalong-lalo na kung bulag. Lalong-lalo na kung bulag. Yeah? Okay. But I know and I believe that God, there is always a remedy na gagawin ng Panginoon. Okay. So, yan po. Sabi niya, faith comes. Darating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Sa pamamagitan ng pakikinig sa, ano yan? Word of God. Okay. Word of God. The anointed message of God. The anointed word of God. Yan. Kaya habang nakikinig tayo, yan, doon po na-build up yung pananampalataya natin. Na-build up yung pananampalataya natin. Kaya yung tunay na pananampalataya, yan po ang consequence ng pagkikinig sa salita ng Panginoon. Kaya, yan ang dahilan na dapat makinig tayo. We keep on hearing and hearing. That's the reason why we need to preach the Word of God so that people will listen. At kung mapakinggan nila ang salita ng Panginoon, doon po nag-build up yung kanilang pananampalataya. Ha? Ganun. Kaya, by hearing and hearing the Word of God, then faith comes. Kaya ito ang sasabihin ko. Once na ang isang tao ay makikinig yan, mayroon at mayroong pag-asa na maliligtas yan. Iso nga oray mo ko nata yung mabutang ngiro yung tao. Tingnan ninyo sa jail ministry natin. We are just talking with Sister Connie, yung coordinator ng jail ministry natin. More than 80 na ang jail, more than 180 I should say. Ang jail na natin. Habang nakikinig daw sila, nakuha natin yung bilangguan na yung mga high profile na sinasabi. Yung high profile na sinasabi, yun ang bilangguan na sila ang pinakamabigat na kaso. Yan. Yung talagang aning yun ang pinatay nila. Talagang yung pinakamabigat. Nakikinig na sila. They are, anong schedule yan? Sinulat ni Lisa eh. Pinasulat ko sa kanya. Tapos, ang isa na naman ay na kabubukas is siya daw ang hospital ay bilangguan. Yeah? Nakuha din natin ang bilangguan kung saan nakakulong ang lahat ng mga may sakit. Lahat ng may sakit nakuha. Talaga doon daw nila inilalagay yung mga malulubha ang mga sakit. Sabi ko, wow naman. Ang buti-buti ng Panginoon. Ay, buti-buti si Lord. Kaya sabi ko kay Sister Connie, it's good if ipa-remind ninyo kung so that we could preach about healing. We could preach about hope. We could, aside from the salvation, kaya doon mo makikita yung talagang wala talagang favoritism ang Panginoon. Na kahit yung
pinaka makasalanan sa mundo ito. Minamahal ni Lord. Kaya yan, we keep on preaching and preaching. Kahit sa ganung mga ministry. We praise the Lord. You know, our jail ministry, it's really a miracle. Who can do that? Marami daw mga service provider doon na kagaya natin, mga religion kwan na pumupunta doon, pero ayan, binabawal daw nila yung mga member nila na makinig sa oo, binabawalan daw, lalo na daw yung mga iglesia, mga saksi ni Cuba, mga Sabatista, yung mga kulto ba? Yung mga kulto na kwan. But we praise the Lord dahil nagtanong daw yung isang official, sabi daw niya, sa inyo ba, bawal ba na mag-attend yung iba sa inyo, sa religion ninyo? Pero sabi daw ni Sister Connie, hindi po, welcome po ang lahat na makinig. Dahil hindi po yung religion namin ang ipinopromote namin, yung salita ng Panginoon. O sige, para i-announce namin kung sino ang may gusto. Yung iba daw, ayaw nilang pumunta kung mga nag-i-invite. Gayam, inaantay nila yung pre-believers. We praise the Lord because most of them, they are talagang gustong-gusto daw nila pre-believers. Kaya we praise the Lord, all glory ay para sa Panginoon. Dahil ito talaga ay trabaho ng Panginoon. Hindi pwedeng gawin ng tao ito. Nasa Pilipinas nga ako, ilang taon kami, iisa lang ang bilangguan ang binibisita namin. Samantalang ito, more than 2 years lang. More than 2 years lang ang natin, jail ministry natin. But we thank the Lord, na-reach niya 180 plus jails. We have more than 400 jails all over the Philippines. And that's our prayer. Sana ma-penetrate natin sila lahat. Hallelujah. Iyan yung isang specific na binanggit ng Panginoon na ministry sa Biblia. Sa Biblia, sabi niya, I am in prison and you did not visit me. Diba? But hindi tayo we are proud to the Lord that we, nakuha natin ang maraming mga bilangguan. That's why our bishop is so happy when he preached and the concert last November 23, concert yung mga bilanggo. Concert sila. Bawal kasi bawal mai-public. Concert sila. We praise the Lord. Pating mga officers, ayan, nakikipag-dance sila. Kasama ang mga, nagpe-perform sila, kasama ang mga PDFs. Kung makikita lang ninyo, kung gusto ninyong makita, sometime, you come early because every day we have jail ministry. 9 o'clock in the morning. If you could come early to see also what the Lord is doing. Yeah? Kaya, yan, nakikinig sila. Nakikinig sila sa salita ng Panginoon. We keep on preaching because by hearing and hearing the Word of God, faith comes. Kaya nga marami ng testimonyo. Salamat sa Panginoon, salamat sa inyo. Salamat kapamilya, sabi pa nila. See? Kapamilya ang tawag nila sa church natin. Salamat po kapamilya. Bye-bye kapamilya, sabi nila. Dahil sa salita ng Panginoon na binabahagi ninyo, ayan, kahit mabigat ang mga kalooban namin, mabigat ang problema namin, pero napapagaan dahil po sa salita ng Panginoon na aming pinapakinggan, sabi nila. Kaya let's continue to pray for all these PDLs.
Yeah? And if God is touching your heart to support, then magsindo kayo, madati, you put something to your envelope. You write there, jail ministry. Because dumadami. And they need the laptop, they need monitors. Kasi hindi pwede yung cellphone lang na pagbuyaan da. Haan man nga mabali na, gitad tayo iti laptop, haan nga mabali na, haan tayo magitad iti monitor. Because they need the monitor para makabuya daanin. Ganon. And, pagdating ng panahon, that we will face the Lord. Punta tayo sa langit, baka may kakalabit sa'yo. Sabi niya, salamat sa sakripisyo mo dahil sa pagbibigay mo. Napakinggan ko ang salita ng Panginoon at nandito ako sa kingdom ni Lord. Diba napakaganda yung gano'n? Dahil sa sakripisyo mo, dahil sa pagbibigay mo. You see, na-reach out ako, napakinggan ko ang salita ng Panginoon. Kaya, huwag natin damutan. Alam niyo ito, kung kayo kung wise kayo, talagang kung lupa sana ito ang pinaka-fertile na lupa na tatamnan. Why? Very attentive ang mga tao, captive talaga sila. Wala silang magawa. Makinig lang talaga. Ang hirap mag-evangelize, di ba? Ang hirap mag-evangelize. Magbigay ka pa ng trust, tatalikuran ka pa nila. Kung minsan pa, ang napakasakit doon, tinanggap nila yung trust. Mamaya nakita mo, nilagay doon sa basurahan. Yeah. But these people, they are captive audience. Nothing to do but to listen. Kaya, yan, keep on preaching so that those people who will listen to the Word of God, faith will come. So kaya, kung hindi natin i-share, hindi natin i-preach ang Word ng Panginoon, ay anong mapakinggan ng tao? Paano magkakaroon sila ng faith? Kung hindi natin, kaya yung mga kapatiran natin, na Sunday, hindi sila nahihiya. Sige, preaching, street preaching doon. Doon sa mga organization. Sige lang, preach the Word of God. Yan. Bakit napaka-importante ito? Bakit napaka-importante na mag-build up yung faith natin? Okay. Yan. In Ephesians chapter 2. Let's go to Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sino ang Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Dahil sa biyaya ng Diyos na naligtas kayo ng sumasampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. 9. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Okay. You see? Ang faith, importante. Because sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith. Yan. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maliligtas kayo. At sabi niya, and this is not from yourselves. Hindi nanggaling ito sa inyo. Hindi dahil sa kagalingan ninyo or whatever. It is the gift of God. At sabi niya, not by works so that no one can boast. Hindi trabaho ng tao yan. Hindi yung dahil mabait ka, dahil
marami kang ginagawa, kaya naligtas ka. Hindi. Kung ganon, sabi niya, hindi ganon para walang maipagmalaki ang tao. Ibig sabihin, talagang kailangan ang faith. Pero, ito din, yung faith na talagang nakakaligtas sa atin, ay yung faith na tinutukoy ni James doon sa chapter 2, verse 17 to 23. Sige, sino ang magbabasa? 17. Yes, James chapter 2. Basahin natin. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. 18. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture says, and the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. Okay. Yan. Kaya pala, ang faith, kailangan ang may aksyon. Ang faith na talagang nakakaligtas, yung faith na kasama ang action. Hindi pala pwedeng faith lang, tapos hindi lang pwedeng action lang. Kailangan maghumbay niya. Kasi sabi niya dito, tingnan ninyo si Abraham. Naniwala siya, pero may action. Ano ang action? Sabi ng Panginoon sa kanya, sacrifice your son. Hindi lang naniwala doon. Oo. Pero ang ginawa niya, inaksyonan niya. Inaksyonan niya. Ganun, kailangan may aksyon. Kasi sabi niya, pati si demonyo, may pananampalataya din. Kaya kung nananampalataya ka lang, walang aksyon, si demonyo nananampalataya din. Agtigir-gir pa So kung walang aksyon, wala. Kaya sabi nga, faith without action is dead. Kung dead, hindi makagalaw. Dead na ron. Nakakagalaw ba ang dead? Di pa nakakalit na. Di pa nakakalakad yan. Hindi pa nakaano yan. Dead nga eh. Ganon. Kaya napaka-importante na kailangan talaga yung faith natin may action. Ang ebidensya ng faith natin ay yung action. Kagaya nga ng sabi dito, you see that his faith in his action, sabi niya, Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar. You see, sabi niya, that his faith and his action will working together. Sabi niya, and his faith was made complete what he did. Kaya kung faith lang, incomplete. Para ma-complete with action. Kaya kahit naniniwala ka sa salita ng Panginoon, kung hindi mo naman ina-actionan, incomplete. Kung incomplete, hindi ka makagraduate. Di ba? Kahit mataas kang lahat ng grado mo, kung may incomplete ka, ay INC, di ba? Hindi ang Iglesia ni Cristo. Incomplete ka, wala pa rin. Yeah?
Kaya ganun. Ganun din si Noah, di ba? Kahit si Noah, kung makikita natin, si Noah, Noah's faith was seen also and preparing an ark. Yeah? Preparing by the order of God for the saving of his family. You see, sabi ng Panginoon, oh Noah, wala na makasalanan na ang mga tao. Mag-build ka ng ark. Oh, praise the Lord. Mag-build ka ng ark. Para ma-save ang pamilya mo. Para ma-save ang mga righteous. Ipasok mo doon. Inaksyonan ni Noah. Nandun yung faith ni Noah. Ay, very strong din ang faith ni Noah. Imagine, walang ulan. Tapos sabi ni Lord, mag-build ka ng ark doon sa Mount Ararat. Sabi niya. Tapos, hindi, ano pa doon? Hindi sinabi ni Lord na mag-build ka ng ark doon sa seaside. Hindi! Ang Noah's Ark dito sa Hong Kong, seaside, di ba? Alam niyo, kung kayo na hindi pa nakakakita sa ark ni Noah, Noah's Ark, kung gusto ninyong makita, kayong nasa online, kung wala kayo dito sa Hong Kong, kahit kayo nandito sa Hong Kong, kung hindi pa kayo nakapunta sa Noah's Ark, you better go. Yes, you better go. We thank the Lord because ang Noah's Ark dito naglanding ang ark ni Noah. Dito naglanding ang Noah's Ark. Doon saan yung Mawan? Doon sa Mawan. Praise the Lord. Ang ganda pa doon sa under the bridge. Wow, under the bridge. Tapos doon yung Ark of Noah's Ark. Doon sa baba. Ang ganda yung view niya. We praise the Lord dahil believer ang may-ari dito. Kaya ayan. Kaya kung gusto ninyo, mamasyal doon. Ang measurement, according to the measurement, yung ginawa ni Noah doon sa Bible, yan ang kinuha nilang measurement. Kaya this same measurement, ang Noah's Ark namin dito sa Hong Kong. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nahanap po ang broadband nandito po. Yan. Kaya napakaganda po. So makita natin si Noah, inaksyonan niya. Yung faith niya, may action. Kaya nga gumawa eh. Tapos sabi ng Panginoon, mag-build up ka. Kahit walang ulan, nag-build up yan. Tapos sabi ng Panginoon, doon sa mountain, hindi sa seaside. Hindi siya nag-complain, hindi niya sinabi, Lord, bakit doon sa mountain? Hindi mas maganda ba kung sa seaside para? Pero tingnan ninyo, hindi sila doon natin makita na, hindi yung human thinking. Walang kasamang human knowledge. Yeah? Talagang totally na nakaano sa Panginoon. Yeah. Sabi ng Panginoon, sige, pasok mo na. Pasok mo na, pair by pair. O, lahat. Pero kaya sabi nila na hindi daw namatay si Satanas dahil pati yung snake na ipasok na doon. Pati daw ang snake na ipasok na doon. Kayong mga Friday group, sino pa sa inyo hindi nakapunta doon? Punta kayo lahat? Ay, ayan. You better go.
Huwag ninyong hakayaan na mag-for good kayo, hindi pa kayo nakapunta doon. Yan. Praise the Lord. So, napaka-importante po yung faith na may action. Dahil ito po ang nagliligtas sa atin. Kung walang pananampalataya, we cannot please the Lord. Hindi natin pwedeng ma-please ang Panginoon without faith. Yan. Kaya kailangan na may faith tayo sa ating pananampalataya. Okay. At doon sa, alam ko po na may faith na tayo. At doon sa Juan, doon sa Peter, doon sa Peter, First Peter chapter, okay. Sa First Peter chapter 5, chapter 1 I should say. Second Peter. Dito sa 2 Peter chapter 1, okay? Ito po ay isang tagubilin ng ating Panginoon na dahil sa mga pangyayari, mga bagay-bagay sa mundong ito na kung minsan hindi natin maiwasan na dahilan na kung minsan ay nawawala ang tao sa kanilang paglilingkod sa ating makukurap ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Mayroong bagay na sabi ng Panginoon na idadagdag natin sa ating pananampalataya. Okay? So, these are the things na idagdag natin sa ating pananampalataya para mas lalong umiigti at tumitibay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya doon po siya sa verse 5, starting verse 5. Ito'y tagubilin ng Panginoon sa mga nananampalataya na sa ating Panginoon. Those who have faith in the Lord. Ito daw ang idadagdag natin. Okay? Sino magbasa? Chapter 1, verse 5. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 11. Sige. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, into knowledge, self-control, into self-control, perseverance, into perseverance, godliness, and to godliness, but brotherly kindness, into brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is short-sighted and blind, and has forgotten that he has been cleansed from his past sins. Therefore, my brothers, be all the more eager to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay. Yan. Dahil, sabi niya, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan. Ang kabutihan sa inyong kabutihan. Ang kaalaman sa inyong kaalaman. Ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili. Ang katatagan sa inyong katatagan. Ang pagiging makadiyos sa inyong pagiging makadiyos. Ang pagmamalasakit sa kapatid at sa inyong pagmamalasakit. Ang pag-ibig.
kung ang mga katangyang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesus, ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabang ay kapakinabangan. Nagaligat betul niya. Kaya, ayan, yung kabutihan natin, idadagdag natin yung kabutihan ng Panginoon. Yan. Yung katatagan natin. Tapos yung makadiyos natin, sa inyong ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos, sabi niya dito. Yan. Talaga, ito ang mga idadagdag natin sa mga faith natin. Yan. Yung mga para makakatulong sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ang mga katangyang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakakilala sa Panginoong Hesus ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Yan. Yan. Kung idadagdag natin ito, sabi niya, hindi mawawalan ng kabuluhan. At ito'y kapakipakinabang. Haan tayong ano bang walang kabuluhan? Ha? Yan. Kung idadagdag natin ito, yung pananampalataya natin ay talagang tunay. Talagang ibibless ng Panginoon. Talagang hindi yung sinsinan. Yan. Hallelujah. Ang salita ng Panginoon. Ang ating pananampalataya. Because yan ang kagustuhan ni Lord. Dapat yung kagustuhan ni Lord, yung pananampalataya natin, talagang kailangang matatag yan. Para kahit anong ginagawa ng kaaway, hindi tayo basta matutumba. Alam ninyo kung yung faith natin ay nagwe-waver na ganun, wala. Pagdating lang ng signal number 1, signal number 2, wala na, natumba na. Kaya yung mga bahay, tingnan ninyo, kahit ang lakas-lakas ng bagyo, kung talagang matibay ang pundasyon ng isang bahay, hindi basta matutumba yan. Tingnan ninyo, makikita ninyo ang matibay na punong kahoy doon sa bundok. Kung dumaan ang malakas na bagyo, ay nakatayo pa rin. Yan. Doon mo makikita ang talagang matibay na punong kahoy. Kung dumaan ang mga bagyo, nakatayo pa rin. Doon mo makikita ang isang Kristiyano na lumago at matibay ang pananampalataya na kahit anong pagsubok, nandyan pa rin na nakatayo. Nakangiti pa. Hallelujah. Yes. Dahil yan ang kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon, sabi niya, alam niyo kung sino ang mga papasok sa kaharian ng Panginoon pagdating ng panahon? Those who overcome, sabi niya. Those who overcome will enter the kingdom of God. Those who overcome will be clothed with the cloth of righteousness, sabi niya. Kaya ibig sabihin, darating ang mga pagsubok sa buhay, but we need to overcome. Tama nga. Hindi ka naman pwedeng matawag ng conqueror kung wala kang kinangkor, di ba? Hindi ka pwedeng matawag na conqueror kung wala kang nakangker. Kaya, ganun mga kaibigan. Ngunit, sabi niya, kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag. Tignan ninyo. Oh. Kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. Nearsighted. Parang bulag ay hindi nakakakita at nakalimot sa nilinis na kayo
nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Yeah. Di nila makita ang kabutihan ng Panginoon. Alam ninyo, once na mabulag ang isang tao, spiritually na mabulag ang isang tao, hindi niya makita ang kabutihan ng tao. Kahit ang dami-daming ginawa ng Panginoon na kabutihan sa kanyang buhay, hindi niya makita yan once na mabulag yan. Tingnan ninyo dito sa church natin, ang daming mga kapatiran na maraming ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero, nung okay na ang kanilang buhay, wala na, nakalimutan nila ang lahat. Di ba, tingnan ninyo kahit sa mga transient natin, okay yan kung nandito pa sa church dahil nararamdaman nila ang presensya ng Panginoon. Tapos kung nakahanap na sila ng trabaho, tapos hanap na sila ng trabaho, mayroon pa naman sila. First month, mayroon pa sila. Yeah? Kasi wala silang pera. Pero kung noong nagsweldo na sila, wala na silang makita dito sa church. Yan. Tapos kung nag-terminate na uli, alam niyo, nandyan na naman sasabihin, Pastora Dominga, pakapalan ko na ang mukha ko, na-terminate uli ako. Ganon. Kaya totoo, ngunit kung wala sa inyo ang pananampalataya or magbabakislan ang isang tao, talagang parang bulag na yan. Hindi niya makikita ang kabutihan ng Panginoon. Kaya sabi niya doon sa verse 10, sabi niya, kaya mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Yeah. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitiso. Ang ganda ng Tagalog, ano? Ang ganda. Kaya mga kapatid, lalo kayong maging masigasig, sabi niya, upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitiso. Ay, hindi kayo basta matutumba sa pananampalataya kung talagang mananampalataya tayo sa Panginoon. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Wow! Tingnan ninyo, kaya kailangan na paitiin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ang dami-dami ng problema sa buhay. Dami-daming mga pagsubok sa ating buhay. But salamat dahil nakilala natin ang Panginoon. Na ang Panginoon ay nandyan palagi na pwede nating takbuhan kahit anong oras, kahit anong panahon. Yeah? Ang Diyos ay handang-handa, palaging handa na nandyan na willing na nakakatulong sa atin. Kaya sana po mga kaibigan, mga kapatid, palaging matatag tayo sa ating paglilingkod. That's why, this is the reason why we need to really keep reading and reading the Word of God. Hearing and hearing the Word of God. Alam niyo, napakaganda yan. Kung wala kayong ginagawa, sige, magbasa. Basa kayo sa Panginoon. Makinig kayo sa salita ng Panginoon. We praise the Lord because every day may service tayo dito. Ito ang kagandahan na mayroon ng online. Hindi kagaya noon na kailangan mag-record ka pa, may tape ka pa, ano? Ngayon, kung gusto mo talagang makinig sa salita ng Panginoon, kung gusto mong mga English people, then you could just i-press mo lang ang Canada or ano dyan, then you can listen English preaching. Kung gusto mo naman ang Tagalog, kung gusto naman ang Ilocano, pwede ka namang mag-click doon sa Pilipinas. You see?
wala nang rason ngayon. Para hindi natin sasabihin na hindi tayo nakakapakinig. But kahit maraming online, napaka-espesyal at napakahalaga pa rin itong ganitong face-to-face. Diferensya itong ganito na talagang face-to-face. Dahil maka-fellowship mo ang kasama mo, makausap mo ang kasama mo, maka-istorya mo, maka-smile kayong talaga na dalawa. Hindi mo naman talagang maka-fellowship yung tao doon sa online, di ba? Hindi mo maka-fellowship kahit sasabihin mo, oy, anong pangalan mo dyan sa online? Ang fellowship kaya nga sabi ng Panginoon doon sa Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag ninyong kakalimutan, huwag ninyong i-reject, huwag ninyong i-stop ang pag-fellowship ninyo dahil napaka-importante ito. Fellowshipping is gathering together. Hindi pwede makipag-gather together doon sa maliban lang ako may COVID, kung online na meeting, okay lang siguro. But if there is face-to-face na ganito, ay napakaganda pa rin. Ito ang perfect na fellowship. Amen? Para tayo ay mas lalong mapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, yan. Diyan muna tayo. Hallelujah. So, let's keep on serving the Lord. Yung faith natin, kailangan may action, Yan. Dahil kung walang action ang pananampalataya mo, ibig sabihin, dead. Example, naniniwala ka, oo, naniniwala man ako, pastor, sa baptism, naniniwala ako. Pero ayaw mo magpabaptize. May action ba yun? Di ba? May action ba yun? Wala. Ibig sabihin, dead. Yan. Sabi ng Panginoon, you go to fellowship, to the church. Naniniwala ka, pero hindi ka naman pumupunta. That is dead. Because walang action. Kaya kailangan na may action. Yan. Praise the Lord. Naniniwala ka. Kung magbigay ka, God will bless you. Pero hindi ka man nagbibigay, walang action. Paano mangyayari? Paano mo magiging totoo yung salita ng Panginoon sa buhay mo kung walang action? Okay? Yan. Maging totoo lang ang salita ng Panginoon sa buhay mo kung a-actionan mo. You will see the miracle and you will see, kagaya ni na Abraham, Noah, Enoch, and ang dami. Kaya kailangan may action. Kaya we praise the Lord, naniniwala kayo, kaya nandito kayo. Amen. Dito kayo na makipag-fellowship sa Panginoon at fellowship ng bawat isa sa atin. Okay, so dyan muna na tayo. Doon tayo mag-iingat. So, faith without action is dead. Kung dead, walang silbi yan. Kaya kailangan yung faith natin may action para ito po ay nakakaligtas. Salamat, Panginoon. I-bless mo ang salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming pananampalataya para hindi lang kami naniniwala sa iyong salita, pero ginagawa namin, ina-actionan namin, Panginoon. At ito po ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan at pagpapala sa aming buhay. Father, thank you. Bless your word. Bless those who are joining us online, O Lord God. And Father, I pray to just continue to inculcate your word in our hearts, Lord. Strengthen our faith, O God, and help us, Lord, to act on it, the word that we keep on hearing from your word. Lord, thank you. Anoint your word and continue to implant it in our hearts. And help us, Lord, na gagawin namin ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papurit pa sa salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Thank you. God bless everyone. Ibalik ko po sa ensinada.